Bago ko ipatugtog ang video, ipapakita ko muna ang sariling goal ni Roshan M. Saleh, ang pinakamalaking propagandistang Islamist ng Britanya. Akala niya maganda ang punto niya, pero siya mismo ang nagkamali. Tingnan ninyo ang tweet na ito na ipinost niya noong 2023. Ang sinumang kriminal o sigadya na nagbabalak na targetin ng mga Muslim ay dapat maunawaan na napaka-impluwensyal ng mga Muslim sa mga kulungan sa Britanya. Bakit? Dahil sila ang bumubuo ng karamihan ng mga kulungan sa Britanya. Kaya kung ikaw ay nahatulan ng isang krimen, malaki ang posibilidad na makakatanggap ka ng dobleng parusa. Dinagtagal, binura niya ang tweet matapos sabihan ng mga kaibigan niyang Muslim na hindi dapat ipagmalaki yon. Ito ang tinutukoy niya. Tingnan mo ito. Opisyal na estadistika ng gobyerno ng Britanya. Populasyon ng bilangguan. Ang mga Muslim ay labis na hindi proporsyonal ang representasyon sa mga bilangguan sa Britanya. 17.7% ng mga tao nakakulong sa mga bilangguan sa Britanya ay mga Muslim. Malinaw na 4 na taon na ang datos na ito. Kaya maaaring mas tumaas pa ang bilang na ito. Ang mga Muslim sa Britanya ay bumubuo lamang ng 6.5% ng populasyon ng Britanya. Ngunit sila ay bumubuo sa 18% ng lahat ng bilanggo sa mga bilangguan sa Britanya. Kaya matagal ko nang sinasabi sa inyo, kung ano man ang nangyayari sa UK at Amerika ay nauwi rin sa Australia. At hulaan mo kung ano? Nangyayari na ito dito. Panurin ninyo ang video na ito ng kaibigan ko, Avi Yamini. Para sa mga hindi nakakakilala, dapat kilala ninyo kung sino si Avi Yamini. Pero kung hindi ninyo siya kilala, hayaan ninyong sabihin ko, isa siyang alamat dito sa Australia. Mag-subscribe kayo sa kanyang channel. Isa siyang magiging alamat ng Australia. Panoorin ninyo ang bagong upload niyang video. Nasakop ng mga Islamista ang mga kulungan sa Australia. Hindi na ito nakakagulat. Walang nakakita na mangyayari ito. Panoorin natin ang video na ito. Magandang gabi, may pangamba sa paparating na pag-atake. Pagpugot ng ulo ng Islamic State at mga tagubilin kung paano gumawa ng bomba. Humarap sa Korte Suprema ng Melbourne ngayong araw ang umano'y recruiter ng ISIS. 3 lalaki ang napatunayan na plano ng teroristang pag-atake sa Pasko sa puso ng Melbourne gamit bomba at itak. Dapat parusahan ng mga taong ito sa ginawa nila, pero imbis ay binibigyan pa ng insentibo. Sila ay ginagantimpalaan at nakakalusot sila sa mga bagay na hindi dapat pinalalampas kaninuman. Isang matapang na whistleblower na may maraming taon ng karanasan sa loob ng ating sistema ng kulungan ang nagsasalita na ngayon sa unang pagkakataon. Tungkol sa isang malaking eskandalo na sinasabi niyang sinasadya raw itinatago para protektahan ang mga namumuno habang inilalagay tayong publiko sa hindi katanggap-tanggap na panganib. Pinoprotektahan namin ang kanyang pagkakakilanlan, pero ako mismo ang nag-verify ng kanyang mga kredensyal at lehitimo siya. Gusto ko siyang pasalamatan sa tapang niyang lumantad, makipag-usap sa akin at balaan ng mga Australiano tungkol sa totoong nangyayari. Nakakalungkot, ang sistema ng kulungan sa Victoria, pati na rin sa ibang mga estado, lalo na sa New South Wales, ay dinodomina na ng mga Muslim. Nakikita natin na ang mga Muslim ay may kapangyarihan at mataas na posisyon sa maraming kulungan, hindi lang sa mga bilanggo, kundi nakakalungkot, pati na rin sa ilang mga tauhan ng kulungan. Hindi lang kriminal, tulak ng droga, o mga nanghihimasok sa bahay ang kabilang sa kanila, marami ring nahatulan dahil sa terorismo. Naalala ko minsan na nakita ko ang isang grupo ng mga nahatulan dahil sa terorismo na nagsasanay sa bakuran noon. Isang opisyal ang nagsabi, grabe, parang kampo ng pagsasanay ng Al-Qaeda ito. At nagtawanan kami noon. Pero totoo talaga ang sinasabi niya. May mga kampong aktibo. Nasa loob sila ng ating mga kulungan. Mga bilanggo na hatulan sa mga kasong terorismo na nanumpa ng katapatan sa Islamic State at iba pang mga grupo. Mga politikong may gawa nito pare. At muli, hindi natin kailangang ulitin ang mga pagkakamaling ginawa ng UK. Hindi natin kailangang gawin yon. Kailangang ipa-deport ang mga taong ito. Dapat silang i-deport pero imbes na gawin ng mga makakaliwang woke na gobyerno, ibinabalik pa nila ang mga ISIS na nahatulang terorista. Ibinabalik pa natin sila kasama ang mga anak nilang galit sa atin, sa kanluraning sibilisasyon at sa lahat ng may kinalaman sa kanluran. At ibinabalik pa natin sila. Sila ay Australiano. Ito ay pagdataksil at hindi magtatapos ng maganda. Tingnan mo paulit-ulit, ligtas ang Australia sa mga panganib na ito. Pero hindi rin makakaligtas ang Australia dito. Nangyayari ito ngayon sa harap natin.
Nangyari na ito sa UK. Lumalala na ito. Sa UK, may mga propesor, akademiko at iskular doon nagsasabing magkakaroon ng digmaang sibil pagsapit ang 2030. Bakit inuulit pa natin ang parehong pagkakamali? Ang mga nahatulang terorista o kriminal, ipa-deport na lang. Pasensya na, ayaw namin sa inyo. Kailangan nating gumawa ng bagong batas. Dapat tayong magtakda ng mga bagong president. Mayroon silang pinakamalalaking oportunidad para sa radikalisasyon na hindi nila makukuha sa labas. At ang natutuklasan mo ay may lumalaking ugnayan sa pagitan ng dalawang grupong ito, kung saan may mga Islamista na may ekstremistang ideolohiya, tapos nakikisama sa ibang Muslim. Ang ilan sa kanila, halimbawa, ay maaring kasali sa mga biker gang o sa mga pangkaraniwang gang na bumubuo ng malalapit na ugnayan. At ibig sabihin nito, ngayon ay may mga Islamista na nakikipag-ugnayan sa maraming kriminal na may mga koneksyon sa underworld. Isa, halimbawa, ay isang nahatulang smuggler ng armas. At hindi siya isang relihiyosong Muslim. Pero nang makakonekta siya sa mga relihiyosong Muslim, naging radical siya. Ngayon, may taong may access sa armas na konektado sa mga Islamista. Ganito rin ang nangyari sa Iraq. Mahalagang tandaan na si Abu Bakr al-Baghdadi, dating leader ng IS, ay isang relihiyosong iskular na nakulong kasama ang maraming kriminal. Dito nabuo ang ISIS. Nabuo ito sa mga bilangguan sa Iraq na pinamamahalaan ng Amerika. Sa loob ng Victoria, makikita natin sa kasamaang palad na hindi lang may panganib ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang kampong ito, kundi nangyayari rin ang radikalisasyon sa paraang talagang nakakabahala. Napakagandang puntong sinabi niya. Nabuo ang ISIS sa mga bilangguan na pinamamahalaan ng US. At muli, tawagin mong masama ang US kung gusto mo. Pero ang totoo, ang Estados Unidos ay isang makabagong superpower ng ika-21 siglo. At hindi ito maaring maging kasing barbariko ng mga taong ito. Barbaro ang mga taong ito. Alam mo ang lumabas sa mga bilangguan? Alam mo ang ISIS. Umapatay sila at pinuputulan ng ulo ang tao. Nagpapataw sila ng mga parusang parang nung gitnang panahon sa ika-21 siglo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao na para sa mga problema ng gitnang panahon, kailangan mo rin ng solusyon ng gitnang panahon. Ngayon, hindi ko sinasabi na kailangan nating maging ISIS. Ang tanging paraan, kung ayaw nating mawala ang ating moralidad, at ayaw nating mawala ang ating pagkatao, at ayaw nating bumaba sa antas ng kabarbaridad o pagiging barbaro, ang tanging makataong solusyon ay palayasin sila mula sa ating mga lupain. Iyan lang ang makataong solusyon. Habang mas pinapatagal natin ito, mas napapalapit tayo sa mga barbarong solusyon. Nasa ating lahat ito. Lahat tayo. Lahat tayo ay kayang-kaya gumawa ng matinding marahas na kabarbaran kapag tayo ay naipit. At ang ating mga gobyerno ang nagtutulak sa atin sa ganitong kalagayan. Kailangan silang ipa-deport bago nila gisingin ang halimaw sa ating lipunan na matagal nang hindi nagigising sa daan-daan taon. Iyan ang mangyayari. Magiging masyadong haba ang video na ito. Pwede ko sanang ipakita sa'yo. May mga lumalabas na mga vigilante group sa UK. Kakapanood ko lang ng isang video ng grupo ng mga batang Ingles na kinumpronta ang isang peste. Nahuli siya ng hindi sinaktan. Sinasabi ko sa'yo, malapit na nilang gawin kasi walang ginagawa ang pulis. Sa totoo lang, nagdadala pa sila ng mas maraming mga barbaro sa kanilang bansa. Anong mangyayari ngayon? Tatama to sa lahat. Sinira na nila ang dati nating mga lipunang may mataas na tiwala sa isa't isa. Nagpasok sila ng mga taong hindi naman talaga nababagay dito, lalo na sa kanduran. Hindi sila nababagay sa ika-21 siglo. Nakikita natin na ang mga Muslim na dating hindi maitpit ay nagiging radikal at relihiyoso sa kulungan. May mga hindi Muslim din na nagko-convert sa Islam. Minsan ginagawa nila ito para maghanap ng proteksyon sa kulungan. Maaring nagpapanggap lang silang gustong maging Muslim. Marami sa kanila ang nagiging tunay na relihiyosong Muslim sa kulungan. May ilang kriminal na masasabi nating kabilang sa mga pinakakilalang kriminal na may mabibigat na krimen ang naging Muslim. Halimbawa, may isang tao at malaya kayong isensor ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay James Todd. Si James Todd ay isang walang kwentang tao, isa siyang basura.
May isang babaeng nagngangalang Judith C. Dixon. Siya ngayon ay isang masugid na Muslim. Na-convert siya sa Islam at na-radicalize ni Abdul Nasir bin Brito na siyang namamahala sa mga plano ng pagpapasabog. Alam ko kung paano niya ibebenta. Sasabihin niya, gusto mo ba ng babae? Gusto mong saktan sila? Legal na legal yan sa Islam. NMCG. Kaya ngayon, si James Todd ay nahatulan at nararadicalize ni Ben Brito sa loob ng kulungan. At mula sa dati niyang pagkatao, bigla na lang siyang nangangaral ng Islam at Jihad at sinusubukang hikayatin ang ibang preso na mag-Muslim sa loob ng sistema. Nakikita natin na ang ilan sa mga pinakakasuklam-suklam na tao ay nagko-convert sa Islam. Bahagi na rin dahil gusto nilang magkaroon ng proteksyon sa loob ng sistema. At ang mga Muslim ay nag-aalok niyan. Sinasabi ng mga Muslim na kung mag-Muslim ka, patatawarin lahat ng nagawa mo noon at magsisimula ka ulit. Kaya marami ang agad tumatanggap nito. Kaya maraming mga ganitong tao ang kino-convert. At nakakalungkot, may isang kaso kung saan isang medyo mahina o madaling maapektuhang tao ang lumipat sa Islam at pagkatapos ay nagpaplano magsagawa ng suicide bombing sa labas. Buti na lang, nai-report siya at agad siyang kinausap ng mga otoridad. Gayunpaman, ang pinaka-nakababahalang bagay ay may mga paraan at oportunidad pa rin para sa ganong uri ng radikalisasyon. Kahit ang mga bilanggong may mahabang sentensya, nakakakontak pa rin sila sa labas. Isipin niyo mga kaibigan, tingnan niyo ang nangyayari sa harap nila. Alam ito ng otoridad at napupunta ang mga ulat sa opisina ng punong ministro. Anong ginagawa niya? Nagdala siya ng espesyal na sugo mula Britanya para labanan ng Islamophobia. Si Aftab Malik, na wala namang kwenta. Iloloko niya ang publiko ng Australia. Sinasabi niyang marami. Sobrang daming Islamophobia sa Australia. Heto, $66 na milyong ito ang nangyayari. Ganito ang ginagawa ng mga Islamis sa harap natin. Pero kapag nagsalita tayo, Islamophobia na agad. Ipaliwanag mo nga yan. Kaya nga, kulang pa ang galit natin. Hindi pa sapat ang galit natin. Dapat hinihingi na natin ang deportasyon nilang lahat. Maramihang deportasyon ang kailangan ng Australia. Halimbawa, may isang tao na nakulong. Ang pangalan niya ay Ali Khalif Shear. Si Ali ay nahatulan dahil sa pagpaplano ng isang teroristang pag-atake kung saan kukuha siya ng baril at pabarilin ang mga ordinaryong mamamayan. Tingnan mo. Tingnan mo, ilan sa mga teroristang ito? Lahat ba Muslim? Kung ang puting nasyonalismo o puting supremasya o ekstremismong dulong kanan ay malaking banta, nasaan ang mga kriminal na yon? Nasaan sila? Pinakamasamang tagapagudyok ng dulong kanan na nakikita ko si Thomas Sowell. Alam kong puting supremasista siya at hindi ko ito itinatanggi. Palagi siyang inaaresto dahil sa masasamang tweet. Wala siyang kwenta. Ayoko sa kanya. Hindi ko siya pinagtatanggol sa kahit anong paraan. Pero ilagay siya sa parehong kategorya ng mga taong literal na gustong pumatay sa atin sa liwanag ng araw. Ipaliwanag mo nga yon. Paano naging makatuwiran yon? Nahatulan siya at dinadalaw ng pamilya habang nakakulong. Kapatid niya si Hassan Sharif na gumawa ng teroristang atake sa Burke Street. Ngayon, si Hassan ay hindi naman talaga relihiyosong tao. Naiintindihan na gumagamit siya ng cannabis sa labas. Hindi siya partikular na relihiyoso. Ngunit siya ay naging radical at tinanggap din ang jihadist na pamamaraan ng kanyang kapatid. Ngayon, dahil wala siyang access sa sinumang itinuturing niyang mas may alam, dahil lahat sila ay nasa kulungan, nag-ayos siya na maiparating ang kanyang mga tanong sa mga nasa loob ng bilangguan tuwing may pagbisita ang pamilya. Humihingi siya ng pahintulot para magsagawa ng teroristang atake, lalo na laban sa publiko sa Australia. Kaya nagawa niyang kumonsulta sa mga nasa loob ng bilangguan sa Victoria at humingi ng fatwa o pahintulot para magsagawa ng pag-atake. Ito ay dinala ayon sa aming pagkaunawa sa mga tao sa bilangguan na kinonsulta ukol sa pagiging katanggap-tanggap ng pag-atake. Kabilang sa mga kinonsulta sina Abdul Nasir bin Brito at iba pang mga individual. At ayon sa aming pagkaunawa, nagbigay ng pahintulot para sa ganitong pag-atake ang mga bilanggo sa loob. Bakit nakakagulat? Alam ko na yan. Siyempre, hinahanap nila ang mga utusan.
Oo, bakit? Gusto mo magsagawa ng teroristang pag-atake para sa amin, para sa relihiyon nating mapayapa? Gusto mo bang labanan ang mga di naniniwala? Ibig mo sabihin mga Hudyo at Kristiyano? Bakit mo pa tinatanong, kapatid? Gawin mo na. Hindi mo na kailangan itanong sa amin, bro. Kahit kailan mo gustuin gawin yan. May buong pahintulot ka mula kay Allah at sa mga Muslim. Victoria. Dahil dito naganap ang teroristang atake sa Burke Street. Ibig sabihin, may papel ang sistema ng kulungan dito, na ang mga lider ng komunidad ng jihadist ay nakakulong at nakakalimutan na natin sila. Akala natin walang nangyayari. Pero sa kasamaang palad, aktibo pa rin silang gumaganap ng papel sa pag-iendorso at maging sa pagsusulong ng mga teroristang pag-atake sa hanay ng mga bilanggo at ng mga nasa labas ng kulungan. Hindi madaling sagutin kung bakit binabaliwala ng mga nakatataas sa sistema ng manapitan ang mga ganitong issue. Sa kasamang palad, Sasabihin ko sa iyo kung bakit nila binabaliwala ang mga bagay na ito. Dahil hindi ito kapaki-pakinabang sa kanila sa politika. Mayroon ka mga politiko na sumusunod sa ideolohiyang ito na sumira sa Europa at sa UK. Ngayon, nakatuon na sila sa Australia. Simple lang mga kaibigan, walang dapat pansinin dito. Ayokong ipatugtog sa inyo ang buong video dahil hindi yun patas kay Avi. Kung gusto ninyong panuorin ang natitirang bahagi ng video, huminto ako sa 8 minuto at 20 segundo. Pasensya na, 8 minuto at 20 segundo. Ilalagay ko ang link sa description. Paki-search si Avi Emini. Iyan ang kanyang channel. Yan ang sinabi ko, isa siyang papunta pa lang sa pagiging alamat sa Australia, kung hindi pa man. Siya, oo, gusto ko siya. Na-interview ko siya mga 1 taon na ang nakalipas. Panoorin niyo ang video sa kanyang channel at suportahan siya. Dedikado siya. Pwede sana siyang gumawa ng maraming content tungkol sa iba pang mga isyung pandaigdig at sumikat sa buong mundo. Ang dedikasyon niya sa Australia at politika nito ay dapat nating kilalanin at respetuhin. Kaya pakiusap, i-follow niyo siya, panoorin ang kanyang video at tingnan ang kanyang content. Ang galing niya. Pero oo, hindi na ako nagugulat mga kaibigan. Hindi na talaga ako nagugulat. Ang mga Islamist ang kumokontrol sa mga kulungan sa Australia. Ginawa na nila yan sa Britain noon. At gaya ng ipinakita ko sa inyo kanina, ipinagyayabang pa yan ni Roshan M. Saleh. Hindi pareho ang mga pinahahalagaan natin. Sige, iba ang mga pinahahalagaan nila. Hindi tayo pareho. Hindi tayo magkapareho ng pagkatao. Tigilan mo na ang pagpapanggap na pareho tayo. Na alam mo yon, sa ilalim ng balat, pareho lang tayo. Kalokohan yan. Hindi tayo magkapareho. Ang tao ay bunga ng kanilang pagpapalaki, kultural, at panlipunang mga halaga. Produkto sila ng mga bagay na ito. Kung likas na magkaiba ang mga halaga natin, ibig sabihin magkaiba talaga tayo bilang tao. Maliban na lang kung may lumabas sa sistemang yon at nagsabing, hindi ko na sinusunod yan. Katulad ko, may ilang eksepsyon. Hindi mo pwedeng magpanggap, hindi mo pwedeng isipin na lahat ng kultura ay pantay-pantay at pare-pareho lang tayo mga tao. Hindi ganon. Sakuna ito. Ang multikulturalismo ay napatutunayang isang sakuna. Hindi na tanong kung gumagana ang multikulturalismo, kundi gaano kalaki ang pinsalang na idulot nito sa kanluraning mundo. Iyan ang tanong.